Magandang araw po sa inyong lahat. Bali tulungan ko po kayo gamitin sa Ingles ito pong salitang may. Okay? Na maaari po natin gamitin para makapagbigay po tayo ng posibilidad o maaaring mangyari. Okay? Kung gusto nyo pong gumawa ng English sentence na gusto nyo sabihin na itong action na ito ay maaaring mangyari, maaari po tayong gumamit ng may. Na sa Tagalog ay maaaring. Okay? So, umpisa na po natin. Maaaring maglaro ako ngayong araw. So, sinasabi ko dito na maaaring gawin ko yung paglalaro ngayong araw. May posibilidad na gawin ko yung paglalaro ngayong araw. So, para ma-English ko po yan, ito po ang tamang English. I may play today. Para sa maaaring maglaro ako ngayong araw. Yung maaaring, yan yung may. Yung ako, yan yung I. Tapos yung maglaro, play, tapos yung today, ngayong araw. Okay? Kung mapapansin nyo sa Tagalog, ang nauuna po ay salitang maaaring. Pero ito po dapat ay nasa pangalawang posisyon po. Kaya kung mapapansin nyo, yung may nasa pangalawang posisyon sa English. Ang dapat nyo pong iuna ay yung ating pinag-uusapan. At ang ating pinag-uusapan po dito ay ako. So, yung ako, yan yung dapat nasa unahan. Saka pa yung may. Okay? At susunod po dun sa may ay yung action na sinasabi mong may posibilidad na mangyari ngayong araw. At ito po yun, yung maglaro. Pag in-English nyo yan, play. Tapos, yung ngayong araw naman, yan yung today. Yan yung ihuhuli nyo. Yung panahon, kung kailan sa palagay nyo ay mangyayari yung naturang aksyon. Okay po? Sa pangalimbawa, maaaring huli ka na. Okay? Posibilidad na huli ka na. So, pag in English yan, you may be late. Yung ka, yan yung you. Okay? Yung be late, yan yung huli na. Okay? Gumamit po ako ng be kasi ang ginamit po natin ay salitang late. Na ang late po ay isang adjective. At pag gagamit po tayo ng adjective, kailangan po sasamahan po natin ng be yung may natin. Para maging tama po yung paggamit natin ng adjective na late. So, ang ibig lang sabihin, pag gagamit tayo ng be, maaaring ang isunod nyo po agad ay isang adjective katulad po nitong late. Okay? Sumunod, maaaring nagtatrabaho tayo. We may be working sa English. Kung mapapansin nyo, dito sa pangatlong halimbawa, gumamit na naman ako ng be. Pero ang isinunod ko po ay hindi po adjective. Hindi po tagalarawan. Kundi ito po ay isang aksyon. Kasi kung mapapansin nyo, nagtatrabaho. Aksyon po yan. Yan ay aksyon kung saan ay ginagawa talaga noong tao. Di ba, nagtatrabaho. So, kaya ako naglagay ng be kasi maaari pong itong be sundan po ng verb na may ing sa dulo. Kung mapapansin nyo, itong ating salita na working may ing sa dulo yan. So, yan na po ang senyales na kailangan gumamit na naman po tayo ng be na isasama po natin sa may para maging tama po yung paggamit natin ng verb na may ing. So, tatandaan nyo, yung be po ay sinusundan ng adjective at saka yung be sinusundan po ng verb na may ing sa dulo. Okay? Yan po yung gusto ko rin ituro sa inyo. Sumunod, maaaring sila ay natutulog. So, pag yan ay in English nyo, they may be sleeping. Kung mapapansin nyo, yung sleeping may ing sa dulo. Kaya gumamit na naman ako ng be na isinama natin sa may. Okay? Sumunod, maaaring bilhin niya iyon. Pag lalaki, he, para sa niya. Pag babae, she, para sa niya. So, kung he may buy it, maaaring bilhin niya iyon. Yung niya, yung po ay lalaki, kung he. Okay? So, kung mapapansin nyo, dito naman, yung buy po natin o yung action ay walang ing sa dulo. Kaya hindi ko na nilagyan ng be. At yun po yung tamang batas sa paggamit ng may. Okay? Kung ang verb mo ay walang ing sa dulo,
direkta na po na isunod nyo yung verb doon sa may. Huwag nyo nang lagyan ng be sa gitna. Okay? Sumunod, maaring tawagan ka ni Mario. Tarzan may call you later. Maaring tawagan ka ni Mario mamaya. Yung mamaya dyan, yan yung later. Okay? Sumunod, ito yung gamit na gamit. Maaring umulan ngayong gabi. O kaya itong ngayong gabi, paltan nyo ngayong araw, di yung today ang ilalagay nyo dito sa tonight. Kung ang ipapalit nyo, kung gusto nyong today. O itong ngayong araw ang ilalagay nyo. So, itong maaaring umulan ngayong gabi, it may rain tonight. Okay? Kung mapapansin nyo, yung rain, walang ing sa dulo, kaya may agad ang kanyang kapareha. Okay? Sumunod, maaaring kagatin ka nito. It may bite you. Okay? Yung bite, kagatin. Okay? Kung mapapansin nyo, dito sa maaaring umulan ngayong gabi, wala pong pag-translate sa Tagalog nitong salitang it. Kasi itong it po ay itong nito. Kaya po hindi natin natin itinranslate sa Tagalog kasi alam na naman po natin na ang tinutukoy po ay patungkol sa panahon. Sa Tagalog po. Pero pag in-English na po natin, tapos ang tinutukoy po natin ay panahon, kailangan po natin ituro gamit po itong it. Okay? So itong it, itinuro po natin ang panahon, tapos itong it naman sa baba, maaaring ang itinuro po natin ay hayop o insekto na kung saan ay may kakayahang kumagat. Okay po? So dito po, ito pong play, itong be late, be working, be sleeping, may buy, o may call, maaari nyo pong pagbalik-balik din sila. Ang ibig ko lang sabihin, kunyari po, itong play, ilagay po natin dito sa you. Isama natin sa you. Kunyari po, you may play today. Di pag yan ay in English ay maaring maglaro ka ngayong araw. Ganun po. Pwede rin pong ganun ang gawin nyo para ma-practice nyo po ang paggamit ng may patungkol sa posibilidad. Wag nyo lang pong ipangpapalit itong yung may rain o kaya may bite. Kasi po itong may rain, pang panahon lang, hindi po pwede sa tao. Kasi itong I, you, we, they, he, she, Tarzan, puro tao yan. Kasi itong it, pang panahon o kaya pang insekto, kaya bawal nyong ipangpalit po itong may rain o may bite para sa tao. Kasi magkakamali na po yung ideyang ibinibigay nyo. Okay? So sana makikipractice po ng maigi ito para magamit nyo na rin po agad. Makapagbigay po kayo ng posibilidad gamit po ang may. Maraming salamat po.